Kami po ay nalulungkot dahil kayo po ay mukha lang naman sa moment, no? Nabiktima ng tinatawag nating love scam. Opo, sir. Sa lahat ng love scam cases, ang una kong tanong, ma'am, paano kayo nagkakilala itong Jeannie? Ano po, through ano po siya, yung sa page ng sa mga tumboy baga po, doon napapasok po ako doon. Okay po. Tapos, yung ba't ako yung single mother, Apo. yun, naghanap ako ng, sabi ko nga, ayoko na po na magmahal ng lalaki kasi Katuwang na babae naman po. Oo, ilang beses na rin kasi po ako na kung saan ay naloko na rin ako. Sa pangalawa kong naging asawa ay sabi nga natin na direct to the point, naging kabit po ako. Tapos lahat po ng mga lahat yun ay kinuha sa akin ng tunay na asawa. Kaya po ako napapunta sa ibang bansa nang dahil doon po. Hindi ko po, kung saan baga, hindi ko pinaglaban yung sa side ko. Opo, ma'am. Yun, yan. Okay, magandang gabi mga kababayan. Grabe yung topic natin ngayon. 4 na babae na biktima ng love scam ng nag-iisang tomboy. Nako, pare-parehas yung style na ginagawa ni tomboy. Pinaibig, binirahan at kalaunan ay iniwan sa ere. Nako, ang priority victim ni tomboy na scammer ay mga kapwa natin OFW. Mag-ingat po sa mga OFW dyan. Baka ikaw na ang susunod na mabiktima nito. Nako, wag naman sana. Paano nga ba basahin ang ganitong klaseng tao at paano matukoy kung scammer na iyang nagpaparamdam sa'yo? Sundan mo ako dahil sa video na ito ipapaliwanag natin gamit ang linte ng human psychology para maging aware ka. Pero bago tayo magpatuloy, isang like at subscribe naman dyan kabayan. Masaya na po tayo. Narito ang video. Kaya yun yung naanuhan ko nga, yan si Tumboy na Si Jeannie po. po, na nag-ano sa akin na sabi na natin ng hiram ng 20K. Tapos ay na ano ko na po siya, nahuli ko na agad na siya ay kung saan baga na ano ko na agad na siya ay parang sinungaling na tao. Kasi nung 3 po kami nag-usap na yun po bago ako nagbitaw ng pera sa kanya. Tama po, tama po. Yung may-ari ng baboy, siya, tsaka ako. Okay. Yung pera pinadaan ko sa kanya. Tapos mga 2 weeks, tumawag ako sa kanya. Sabi ko, bakit yung baboy parang hindi niya nare-remind sa akin? Opo. Tapos ang ginawa ko, hindi ako nag-point sa kanya. Dinin mo na sa isa. Sabi ko, ate, nasaan yung baboy? Patingin ako. Opo. Sabi niya, anong baboy? Yun, doon ko na nalaman na wala pala palang siyang baboy yan. wala po. Tapos yung picture na sinisend sa akin, iba-ibang size ng baboy. Yun, doon na... Okay, magbigay muna tayo ng komentaryo dito, no? Grabe, mga kaibigan, kapag narinig natin ang salitang love scam, madalas ang tanong ng tao, bakit siya naniwala? Pero sa psychology, hindi lang ito tungkol sa pera. Kasama dito ang tiwala, emosyon, loneliness, at human need na mararamdaman na may nagmamalasakit sa atin. Dito, makikita ang emotional vulnerability kapag ang isang tao ay nasaktan dati. Minsan, sinasabi niyang ayaw na niyang magmahal. Pero, kadalasan, ang totoong ibig sabihin ay pagod siyang masaktan. Kaya, kapag may dumating na taong nagbibigay ng atensyon at comfort, mabilis mabuo ang tinatawag nating emotional attachment. Hindi dahil mahina ang isang tao, kundi dahil natural sa tao ang maghanap ng koneksyon. Dito nagsisimula ang transition mula emotional trust papunta sa financial trust. Kapag may emotional bond na mas mahirap tumanggi dahil hindi na ito nakikita bilang simpleng utang, nagiging pagtulong sa taong mahalaga sa akin. Yun ang kadalasang linya. Dito madalas nagsisimula ang problema. Pagpatuloy natin ang video mga kaibigan. Iba-ibang size na yung mga baboy. Yun na po yun. Tapos na sabi ko, total 1 week pa lang naman ang pera sa ibalik mo na sa akin. Opo. Tapos sabi niya, ay naibili na ng ganon kasi may papalaya, may mga ganon. Basta madami na siya pong alibay. Nagastos na, in short, yung pera. Oo, Sabi niya. nagpariba na siya ng buhok. O yun, yun, nag-inom na siya. Kada mag-video call ako, nandun na siya sa may mga party-party, mga ganon na siya. So, mamang ibig sabihin yun, naka-video call niyo siya. Opo, Nakita nakaka-video niyo call siya ko. personal. Opo, ang masakit pa po niya, di nakausap ko din yung kanyang mother noong nag-birthday. Nagbigay pa ko sa kanya ng 2K. Doon sa kanyang nanay. Kung saan bagay pa birthday ko doon, o di ganon, okay. Tapos nung nagluwas siya ng Manila, dito nagpunta siya, nanghingi ulit sa akin ng 500. Ma'am, meron ba kayo yung mga chat ninyo na hinihingian ka na? Kumpleto pa ako. From the start na nakilala ko siya, hanggang the end na naging block niya ako. Yun. Nag-block na po siya sa'yo. May block niya na talaga ako. Totally Okay,
Comment muna tayo dito, no? Dito makikita natin ang emotional investment. Kapag may video call, family connection, at regular communication, mas nagiging believable ang tao. Pero, tandaan natin, ang pagiging familiar sa isang tao ay hindi automatic na ibig sabihin na mapapagkakatiwalaan siya. Block na talaga ako. At nalaman nyo later on, ma'am, na ginagawa niya rin to sa ibang pang tao? Nito na lang po ako, nito ko na lang po nalaman noong na nagano na nga po ako, na may kutob na ako na ganun. Mismong yung karelasyon niya, interest niya ako. Tapos isa-isa na naglabasan. Ito na nga po, may GC na kami na lahat ng nakarelasyon niya, inbuild ang pera, si Babuyan, lahat Babuyan. So, Yun, di ba po, ma'am, sinasabi ko sa inyo. Yun nga, Babuyan. Hindi ko alam kung bakit Babuyan Yun nga talaga po, yun. ang pinipili. Baka dahil nakaka-relate sila sa baboy, pero ewan ko. Pero ilang kayo sa GC, ma'am? Ilang kayong Anim. sa pagmamahal sa babuyan? Pero sa ngayon daw po, kasabi ng kanyang na karelasyon, mayroon pa daw na naging karelasyon na lalaki na naman dito na nandito sa Mandaluyong. All around. Okay. All around siya. Maganda siya. Walang pinipili, no? Wala. Strike anywhere. Grabe, no? Ito ang point kung saan nagkakaroon ng validation. Madalas, kapag naloko ang isang tao, sinisisi niya ang sarili niya. Pero kapag nakita niya may pattern pala, naintindihan niya na hindi lang ito simpleng personal mistake. Pero ngayon, Gaano po kayo katagal ba nung ano relationship? po siya? Kung sa ano po ay months pa lang. Pero sa months na yun, hindi totally talaga kami kung sa ano. Kung kailan niya lang akong tawagan. Ganun. Gamitan talaga, ma'am. Kung kailan niya lang akong tawagan, yun lang. Pero sabihin mo akong tatawag sa kanya, hindi. Ayaw niya, busy daw siya. At saka may months na hindi siya nagsiselfone. Yung pala, yung isa, yun ang kapisan niya. Ibig sabihin, umuwi ng Hong Kong. Opo. Tumatago siya sa akin. Napapansin natin no, na lahat ng karelasyon niya, OFW halos. Opo. Kasi, Ito no, sweet minsan pero nawawala minsan. Dito makikita ang inconsistent attention na tinatawag natin sa psikolohiya. Kapag minsan present at minsan nawawala ang isang tao, nagiging anxious ang partner. Hindi dahil gusto niyang masaktan, kundi dahil hinahanap niya ulit yung dating attention. Kaya lang ako lang malakas ng loob kasi ako ang umuwi ng Pilipinas. Ma'am Sharon, magandang hapon po. Ma'am, ko-confirm ko lang, ano po ang kwentong Yes po. babuyan nyo ni Ma'am Jeannie? Kami po, ako po yung unang ako po yung unang karelasyon niya noong Okay, 2020 ma'am. pa po. Okay, ma'am. Yung sa amin naman po, yung ano po, yung parang yung nga po yung baboy na binili namin isa kasi gagawin daw po namin inahin para maparami. Magkano Yun po, yun. naman Kaso po ang po, hiningi sa inyo, ma'am? binili ko po yun ng 1.8 kasi baby pa po yung baboy. Okay Tapos po, yun nga, palalakihin daw po namin, ganon-ganon. Tapos, sunod naman po, yung palay naman po. Totoo Yun naman po po yung ito, ma'am. ano. Totoo naman, nakita niyo may picture ng baboy, binili niya, pinalaki. Opo, meron po. Gusto ko sanang makita yung picture, no? Kasi ang tingin ko lang, ma'am, sa dami ko nahawakan ganito, yung picture ng baboy na sinend sa'yo, malamang sinend rin kay ma'am dito, kay ma'am Melchora. Ma'am, ito, pamilya ba yung picture? Hindi ko lang Opo, yan na po. Di ba? Uy, kabisado Yan nga ko na po. yan. Ma'am, Yan nga din po, yung pinasa sa akin. yung picture ng baboy na yan, panigurado, ma'am, lahat kayo nakita yung picture yan, lahat kayo, hati-hati kayo sa baboy na yan. Sure ball, ma'am. No? Okay, sige, thank you, Ma'am Sharon. No? Ang gusto ko kasi establish, kaya kinakausap ko si Okay, magbigay muna tayo ng komentary dito. No? OFW ang target, pare-pareho ang kwento. Hindi ibig sabihin na madaling lokohin ang OFW. Pero may situation na mas vulnerable sila. Kasi kagaya naming mga OFW, malayo sa pamilya, pagod at naghahanap ng emotional support. Kapag may taong nagbibigay ng comfort, mas mabilis mabuo ang tinatawag nating tiwala. pare-parehas ng scheme. Di ba? Pare-parehas pa ng picture na sinesend sa kanila. Malamang, dumungaw lang yan sa kapitbahay, pinicturean yung baboy ng kapitbahay. Yun na yun. Sa totoo lang, ma'am, hindi lang kayo to. Ang daming cases na same ang scheme, papasok sila sa Facebook group na naghahanap ng partner, Nga po. tapos po nun, mag-offer sila ng negosyo sa partner after a few weeks ng pagiging sila. Opo. Tapos po, pag nakuha yung pera, block, hanap na naman ng bagong partner. Yun nga po yung point ko po. Para sa akin po, kaya po ako naglakas ng loob na lumapit nga po dito na matulungan na para may ano yung pagmumuka niya sa talaga sa ano. Opo. Para hindi na po siya makapambiktima ng another na tao. Iyon nga, ma'am. No? Pero ang solusyon Pare-pareho ang scheme, no? Negosyo, black. Pagkatapos, dito mahalaga ang pattern recognition sa psychology. Hindi lang natin tinitingnan ang sinabi ng tao,
Tinitingnan natin ang paulit-ulit na behavior. Promises can sound good pero actions reveal the truth. Natin sa ganyan is talagang filean siya ng cybercrime niya. Sana po makasuhan po siya. Kasi hindi naman madaling kitain ang pera ng bilang isang OFW. Buhay din namin ang nakataya dun sa paghahanap buhay namin sa ibang bansa. Opo. Anyway, sabi ko nga, Mahirap nga. ulit-ulit na lang kung ganito yung kaso. At hindi kami papayag na makakaano siya, di ba? Opo. Makakahuli. Salamat po. The more consistent yung scheme, mas lalakas ang kaso for estafa. Sa totoo lang, yun po ang ano natin eh. Yun ang pinapalapag natin dito eh. Oo nga po. Opo. Kasong staff. So palayan ma'am, 4,000 one time lang po. Okay na. At after nung one time po na yun ma'am, blinak na po kayo. Hindi po, nag-ano po siya, naghanap na po siya ng iba. Okay. Yung OFW na si Jenna po, si Jenna Fernandez po, yun po yung pinagsabay niya po kami. Okay. Huwag naman kayo mag-away-away ma'am, no? Kasi ang kalaban niya po natin kami. dito Hindi siya yung ano. Opo. Sige ma'am, no? So marami nga kayo. May hingin lang ako sa inyong lahat habang nandito kayo, kailangan namin ng permission. Pwede ba kaming pumasok sa group chat ninyo ma'am? Opo. Para tignan namin yung listahan ng pangalan na pwede natin gawing complainant. Opo. Okay. Kasi the case here really is estafa, di ba? Opo. Dahil misappropriate niya, no? Ang misappropriation, ibig sabihin, Magtago ka na, humingi po babae akong ka. pera sa inyo. Hingi akong 20,000 para sa baboyan. Gumamit pala. akong picture ng baboy para ipakita sa'yo na totoo may baboyan tayo. Later on, misappropriate ko yun by using yung 20,000 mo sa bisyo ko. Opo. Hindi doon sa pinang-uto ko sa'yo na para mabigay mo yung pera mo sa akin. So, sarado, estafa. Ang mas malalalan dito dahil ginamit niya through means of a computer system, in relation po ito sa ating anti-cybercrime law. Ngayon, I don't know, sa lahat ng nasa video call, ma'am, alam niyo ba kung taga saan siya? Opo, yung kasi po yung iba na nung nakarelasyon niya po, mismong taga doon din sa kanila. At nakikita siya. Ang hindi ko po nasa Ako po. yun, not nun. Kayo po ma'am, nakita niyo po siya personal. Ako nauwi ako Opo, ng magkasama Okay. nung Sige, go ahead. nagbakasyon ako, umuwi po ako sa kapit. Okay. 2 weeks. 2 weeks lang po. Very good, no? Ibig sabihin yan, we can pinpoint talaga kung nasaan siya para doon tayo magpapadala ng mga processes ng korte. Mga sabina, warrants, if ever. Di ba? So, totoong tao siya. Hindi siya gumagamit ng peking identity. Totoong tao po siya. Pero po, ang masama po kasi dito, ang sabi ni Ate Marites, ultimong pamilya niya, parang kung saan baga ay... Pinagtatakpan siya. Oo, yun ang point. Pinagtatakpan Alam siya. niya, Tapos nangungutang din yung mga angkan niya. Sige ma'am, sa video call, may sasabihin po kayo ma'am? More than 1 year din yung relasyon namin. Through LDR din kami. So, last time lang na first na uwi ko, galing dito sa Hong Kong, so nagbakasyon ako sa kanila 2 weeks lang kasi 3 months ako sa Pilipinas eh. So, same din sa pangyayari. Mula nung naging kami, hindi lang more than, siguro kung kukantahin lahat hindi lang aabot ng 100,000, baka 200,000 pa sa sinunta mo lahat. Kasi, Okay. ang daming background dun sa transaction sa sa account ko dito, kung paano magpadala ng Pilipinas. Ma'am, dun So, sa... napag-uwi ko, Sa 100,000 ma'am, ano po ang purpose nun nung binibigay ninyo? Negosyo din daw, apparently. oo. Ang niya, sabi niya sa akin, ma, kasi tawag sa akin, ma, kasi dadaan Pares-pares lang tawag ng talaga mga yung anak sa pattern kanila. niya. So, sabi niya, ma, ano tayo ng baboyan? Sabi niya, ikaw mag-finance, tapos ako magpapalago. Believe me, sabi niya, mapapalaki ko yan. So, also that time, Malupit. kung sila, kukuha, ano ba yan, yung puntawa, Okay, mag-react muna tayo dito, no? Mahabang relasyon, sinabi, negosyo, malaking tiwala. Ito ang long-term emotional investment sa psychology. Kapag matagal ang communication, hindi na lang tao ang pinanghahawakan mo. Kasama na ang memories, plans, at future na iniisip mo. Kaya mas mahirap bumitaw kapag nasira ang tinatawag nating tiwala. Maraming dahilan para humingi ng pera. Dito makikita ang empathy exploitation na tinatawag. Ang pagiging mabait at matulungin ay magandang ugali, pero kailangan pa rin ng boundaries. Kapag paulit-ulit ang request at kulang ang transparency, yun yung dapat nating malaman. is halili. Opo. Ibig sabihin, magbibigay ka ng pera sa tao,
Tapos, kung hindi baboy, palay ang ibabayad sa'yo. Mm-mm. So parang ano ba? So, nagkaroon kami ng baboy, mga 8. Tapos 2 inahin. Nakita niyo po in Lahat person, yun. ma'am. Ma'am, di ba 2 weeks po kayo nagstay sa kanila? Nabilang niyo ba yung baboy kung totoong may baboy nga talaga? Nung pagbalik ko rito, saka lang kami nag-build ng kasi syempre, hindi ko pa siya nakita that time. So, hindi pa ako nagbibigay ng ganong kalaki. Pero, nakakapagpadala na ako dati ng pera, gano'n. Halimbawa, kunwari, nagkasakit siya. Tapos pupunta ng hospital. Kahit wala mang sakit. O siyempre, sa partner ko, ano gagawin ko? Di magpapadala ko pera. Yung pala, walang sakit. Ganun talaga, ma'am. Tapos, marami siyang alagay. Oo. So, pati sa palayan, kumuha siya ng ilang kahong palayan na gano'n. Kahit piso, wala siya. So, what I did is, nagpadala din ako ng pambayad sa mga tao para mag-araro, yung mag-abono, yung ng mga palay para tutubo ang palay, mga ganon, hanggang paglaki ng palay. So, lahat sa akin yon. Na hindi ko alam, nung naging kami, that time, na marami na kaming palay, may mga baboyan na, meron pa siyang isa, na parang dinalawa kami din. Parang sila din. Parang dinalawa kami. Pinagsabay-sabay po talaga So, kayo. paalam niya sa akin, pinagsabay kami. Sabi niya sa akin, pakilala niya sa akin that time, yung isa niyang karelasyon is tita niya. Sabi niya, uwi muna ako sa bahay ng tita ko, ganun. Na, kasi umuwi na yung katulong niya, walang kasama yung anak niya, mag-isa lang siya. So, tiwala naman ako. Ganun talaga. Dito may napansin ako, no? Tinatawag nating trust can be influenced by labels. Kapag may ipinakilalang kaibigan o kamag-anak, mas bumababa minsan ang duda. Pero ang tunay na sukatan ng consistency ng behavior, pero ang tunay na sukatan ay consistency ng behavior na tinatawag natin. Dito natin makikita din na hindi lang pera ang nawawala, kasama ang pagod, sakripisyo at pangarap ng isang tao. Kaya ang betrayal ay masakit dahil pati identity niya bilang provider ay naapektuhan. Nakakalungkot. Alam natin yung sakripisyo bilang OFW. Tapos ganun lang. Pero, Ma'am, sa mundo kasi ngayon, hindi na lang lalaki ng loloko po eh. Kahit po sa girl-to-girl relationships, talaga nagkakalokohan na po talaga. grabe yung ginawa niya sa akin na, kasi, syempre, yung hirap ko, sobrang stress na sa buhay. Opo. Sobrang siya sa buhay na kahit wala, napipigain ka para makahingi ng pera sa'yo. Syempre may 2 akong anak, may 2 akong estudyante, ako lang bumubuhay sa kanila kahit ando sa side ng ex ko yung mga anak ko. Ako pa rin yung nagsusustento sa lahat. Kasi 8 years kaming hiwalay ng ex ko. So all the time yan, wala ako naging karelasyon na iba, kundi siya lang. Okay. So lahat ng baboy, wala kahit piso pinalik sa akin. Naibenta niya, nakita ng itong isang ex niya ngayon, nakita niya yung naging baboy namin, nakita niya kung paano binenta yung mga palay, pero kahit piso, wala siyang binalik sa akin, kahit sa mga anak ko. Sabi ko nga, mamatay ang buong pamilya mo kung may pinadala ka sa nanay mo. Ang masama pa, pati buong angkan niya, alam na alam ang ginawa niya. Kasi pagka kumukuha sila ng baboy sa mga tao kung may magbabayad, kasama ang kuya niya. So pati ang nanay niya, kausap ako nung Jenny, pag pinatay, nakausapin din yung isa. Okay. So, sa buong pamilya niya, alam na alam nila kung ano yung ginagawa ng anak nila. So yun yung nakakagalit eh. Naging mabuting tao ka na sa kanila, pero ginawa ka pang galit. Diba? Agree Yun po. yung sobra eh. Sige okay, po, ma'am. Kasi pera lang yan eh. Alam ko ng sahod ko rito. Malinaw yun naman yung inilalaban ko ngayon. Okay, ma'am. Sige, salamat po. No? Malinaw naman na pare-parehas talagang ginawa niya sa inyo lahat. Ganun nga po. So separate counts po to lahat ng estafa. Lahat po kayo, makikipagtulungan po kami. No? Gumawa po kayo ng inyong complaint kasama po yung NBI. Sir William, magandang hapon po. Sir Hello, William. attorney. Good afternoon. Kami po ay may mga complainants dito sa aming tanggapan na mukhang na love scam po sila, no, sir? Yes. Estafa in relation to RA 10175, anti-cybercrime law po, ang ating kakaso. Mhm. Pero yun nga po, kailangan namin ng expertise ng ating NBI para mag-fact-finding pa po tayo. Kasi we have to Sige. ascertain the amounts, we have to ascertain yung scheme, kung nasaan ang Yes. pera if possible, and that's the expertise of our Yes, NBI. Kaya kami po definitely. ay humihingi ng tulong sa inyo.
siguro si ma'am, dahil nandito siya sa Pilipinas, can go to you para po mag-execute Yes, ng sir. ating sinumpaang salaysay. At sana, masapina man lang natin yung ating Sige, attorney. Jeannie Logatiman, no? Ang pangalan. Oh, No? Jean. So Sige, sir, sige, attorney. we're hoping na to cooperate with you po regarding this case, Sir William. Yes, attorney. Well, ang office is very willing to accommodate mga ganyang mga cases. Kasi medyo marami na rin tayong mga ganyang mga kaso dito. Opo. Mga love scam. Opo, sir. So, yes, papuntahin na dito, sir, ang complainant natin para at least makuha namin din mga detail. Then, we will start our investigation, mag-case build up, then if ever that, kapahal tayo kaso. Okay. Yes, yung subject natin. Ayan. So thank you so much, Sir William. No, again, we highly respect the NBI dahil nga sa inyong fact-finding skills para po mas pulido ang ating kaso when we do proceed to prosecution. Thank you so much, Sir William. Kami po ay mga Thank you, ipag-ugnayan. attorney. Apat kayo so far na nagsalita dito sa programa at mukhang pare-parehas po kayo ng style ng pagluloko. Again, that's what I was saying. Yan po ay red flag ng isang estafador. Okay. Which means they stick to one scheme because it works. At uulit-ulitin niya po yan. Yun nga po yung point ko po. Opo, opo. Yun po. Until Kasi now, po, ma'am, kasi nagbitaw I'm po sure. siya ng salita sa akin na wala daw akong magagawa, na kesyo daw ganun, hindi daw nila ako matutulungan. Well, Yun ang sabi niya sa akin. ayun po no. Unfortunately, kailangan ko tong sabihin para sa lahat ng nanonood, lalo na sa mga OFWs Opo. natin. Kaya po kayo ang pinipiling biktima ng mga estafador dito sa atin. Kayo ang binibigyan ng mga peking impormasyon itong mga estafador na to dahil alam nilang kailangan nyo umalis eventually ng Pilipinas. Wala kayong oras maghabol ng kaso. Yun nga po, Diba? ano po. So doble ingat po sana tayo. Pag OFW tayo, mahirap po kasi talaga mag-pursue ng kaso dito sa Pilipinas dahil matagal ang batas. Yun nga po sabi ko sa kanya noong nakuha niya sa akin yung 20K. Sabi ko sa kanya, wag mo akong lulukuhin kasi ako'y uuwi ng Pilipinas. Pag niloko mo ako, may kalalagyan ka sa akin. No? Ayun din yan po, yun nga yan po. Kasi yan po, kaya po naglabasan na sila nang dahil din sa akin. Kaya Opo. sabi ko, wala tayong iwanan sa huli ha. Baka iwanan niyo ako sa huli. Ngayon lang kayo. Hindi naman. Mukhang hindi naman, ma'am. Mukhang pare-parehas naman yung galit nyo eh. No? Ang laki. Po, ang Ilang laki. piso eh. 100,000. Ilang Diba? 1,000? Hindi birong pera eh. Hindi kung 5,000 lang, bibigay ko na lang sa kanya. Yun, ako pinakamalaki. Ayan lahat, naka-SS, lahat ng pinadala ko. Meron pang, meron pang Pero, mga kaibigan alam natin, na bakit pwedeng pinag- mag-testigo. Ayan. Buong pamilya ko, pwedeng mag-testigo din. Ayan. Lahat po yan no, ipapadala natin sa NBI kapag tayo po ay pumunta sa coordination po ng ating staff para po mapatawag natin si Ma'am Jeannie. At kausapin natin siya. Ano ba talaga nangyari dito? Diba? Bakit paulit-ulit kang kumukuha ng pera sa ating mga OFW? Okay. Final message natin, no? Love with boundaries, tinatawag natin. Mga kaibigan, ang pinaka-lesson dito ay simple pero malalim. Magmahal tayo, pero huwag kalimutan ang boundaries. Tumulong tayo, pero huwag kalimutan ang self-protection. Magtiwala tayo, pero huwag isuko agad ang critical thinking. Sa love scam, hindi lang pera ang kinukuha. Kinukuha rin ang tiwala, oras, emotional energy at peace of mind ng tao. Kaya kung ikaw ay isang OFW, single parent o isang taong naghahanap ng pagmamahal online, hindi masamang magmahal, hindi masamang magtiwala. Pero bago ka magpadala ng pera, bago ka mag-invest, bago ka maniwala sa pangako na negosyo o future, huminto ka muna at magtanong. Totoo ba ito? May proof ba? Consistent ba ang sinasabi niya? Kung kaibigan ko ang nasa sitwasyon ko, ano ang ipapayo ko sa kanya? Minsan kasi mas malinaw tayo mag-isip kapag ibang tao ang pinapayuhan natin. Pero kapag tayo na ang in love o involved, lumalabo ang judgment. Yan po ang realidad. Sa psychology, hindi natin kailangan tawaging mahina ang isang taong naloko. Minsan, ang taong naloko ay taong marunong magmahal, marunong tumulong at marunong magtiwala. Ang problema, may mga taong marunong gumamit ng tiwala ng iba. Kaya ang lesson natin ngayon, huwag mawala ng puso pero huwag ding mawalan ng boundaries. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi ka pipilitin. Ang tunay na pagmamahal, hindi ka gagawing bangko. At tunay na pagmamahal, hindi ka iiwan sa ere
kapag wala ka nang maibigay. Kung may natutunan ka sa psychology analysis na ito, mag-comment kayo. Ano ang mas masakit sa love scam? Ang perang nawala o ang tiwalang nasira? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at share this video para maraming kababayan, lalo na mga OFW, ang maging aware. Maraming salamat po. Bye-bye!